So hello guys, meron na naman akong ikukwento for today. So meron akong topic na nangyari last February pa. So February this year, so August na ngayon. So wala, ikukwento ko lang topic natin for today. Kasi ganito yan, nagpapa-Gcash kami sa bahay. So nagpapa-cash in or cash out kami. And then, kahit wala yung kapatid, gusto yung kapatid ko kasi yung nagpapa-cash in or cash out. So, umalis siya that time, noong February. Tapos, may nagpa-cash in. And, so, chinat pa namin yung kapatid ko kung available ba siya magpa-cash in. So, okay naman. So, ayan, sabi nung nagpa-cash in na babae, pakibilisan daw kasi may naghihintay daw sa kanya na bata. So, ganun. So, siguro medyo nataranta na rin ako. Kasi nga, yung parang kakaligo lang ng mama ko nun eh. Tapos sabihin daw na ngayon na yung cash in. Kasi, minsan kasi, sinasabi namin doon sa pa-cash in kapag wala yung kapatid ko na minsan nagpapaiwan na lang sila na i-chat na lang daw kapag okay na. Basta gano'n. So, pero yun, live namin kinash in. So, pagka hiningi ko na kaagad yung name, yung number and name ni ate girl, tapos sinend ko na kaagad sa GC ng family namin. Actually, GC ng family namin. Pero, ano yun yung sa kapatid ko yun. Kasi doon kasi madalas namin nag-uusap parang eh. Tapos, ayun, so nasend ko na yung ano niya, yung information niya, alam niya yun. Kasi hiningi ko sa kanya yung name niya, tsaka number niya na pagsasend ng Gcash, tsaka ng cash in, tsaka kung magkano. Tapos may sinabi siya na patingin na lang daw ng screenshot or pakita na lang daw yung screenshot. So parang naano ko doon, so parang hindi ko pa ma-sink in pero parang naiisip ko na parang ang gusto niya hintayin muna ma-send sa kanya yung cash in bago siya magbayad. Kasi sabi niya pakita na lang daw ng screenshot. Pero ayun lang, mabilis yung pangyayari pagkasabi niya pang ng screenshot. Pero hiningi ko yung payment niya. Kasi dyan lang naman sa bahay, gate lang namin. Hindi kasi kami tindahan. Gate lang, tapos hingin ko yung cash in niya. Ayaw niyang ibigay yung bayad kasi nga, ang gusto niya, makita niya muna yung screenshot bago siya magbayad. Pero kasi kami nagkatindahan din kami before, tsaka alam ko talaga sa cash in, bayad muna bago i-send yung pera. Yun na yung naging standard natin kasi ang daming nai-scam ngayon. Diba? Sa mga nagpapa-cash in and cash out dyan ng Gcash, comment kayo. Diba ang talagang dapat is kapag cash in, hawak muna natin yung payment bago natin i-send yung pera. So kung sakali mong magkaroon ng problema or hindi natin masend sa kanila, edi mabilis natin ibalik sa kanila yung pera kasi andyan lang naman tayo. Tindahan tayo, alangan naman ipasok ko yung pera sa loob ng bahay, di ba? Pero ganun talaga yun eh. Para iwas scam tayo. Pero ang gusto niya, makita niya muna yung screenshot bago siya magbayad. Gusto daw niyang makuha yung screenshot. E di in-explain ko sa kanya. Sabi ko, kapag cash in, bayad muna. Hindi siya nagbibigay ng payment. Sabi ko, yun nga, in-explain ko sa kanya na sabi ko, nagkatindahan din kami dati. Ganun yung ginagawa namin, bayad muna kapag cash in. Sabi ko, kumbaga patas lang. Sa cash out, siya yung magsasend ng payment. So, sa cash out, magsasend muna siya ng payment sa Gcash namin. Tapos saka namin sa kanya, ibibigay yung cash. Kasi ganun yung cash out, diba? Kailangan makita namin, kami yung, ang nakaano doon yung, yung magka-cash in or cash out kasi magkano lang naman yung tubo dun, diba? So, diba, ganun yung standard, ganun yung patakaran sa cash in and cash out Tumango naman siya. Nung sinabi ko na, kumbaga patas lang, sa cash out, ikaw yung magsisend sa amin ng payment sa Gcash namin, tapos saka namin sa'yo ibibigay yung cash. Tumango naman siya doon, nag-agree siya sa sinasabi ko. Kasi alam niya na nasend ko na yung name and number niya sa pagka-cash in talaga. Kasi alam niya siguro na hindi ako yung magka-cash in talaga.
Pero ano naman, kung hindi ako yung magka-cash in talaga, ako yung namamagitan. Dapat ibigay niya muna sa akin yung payment kasi ako yung nakikipag-negotiate. Tapos sabi ko nga, nakuwento ko na rin sa kanya habang hinihintay namin yung siyempre na-send ko na dun sa GC sa kapatid ko. Hini Inano ko siya yung parang, habang hinihintay ko yung payment ng kapatid ko, ay yung payment yung ibig sabihin yung confirmation na na-cash in na sa GCash niya. Ano, tina-try ko pa rin na pagbayarin siya kasi ine-explainan ko sa kanya na maayos kung ano yung mga ano, pinag-e-explainan ko pa siya kasi una nag-agree na siya, dun sa 'pag sa cash out niya, siya yung magse-send sa GCash namin bago namin ibigay sa kanya yung cash. Nagkataon lang na cash in. Kaya ang mangyayari bibigay niya muna yung cash sa amin bago namin i-send sa kanya, sa GCash niya, yung money, 'di ba? Pero nag-agree na siya dun. Sa una pa lang nag-agree na siya, pero hindi niya pa rin binibigay yung payment, pero nag-a-agree siya. So sa pangalawa, pinaliwanag ko ulit sa kanya ng pangalawang beses na sabi ko nga ako nagpa-cash in ako dito sa tindahan dito sa may tindahan dito sa malapit na nagpa-cash in ako, hindi nila hinihingi yung payment ko. Pero since nagkatindahan kami, alam ko na kailangan hingin muna niya yung payment ko. So, kumbaga, ang gusto kong iparating kay ate na kahit customer ako, gusto ko pa rin anuhin yung standard para kumbaga concern kayo. Kunyari, kulang yung supply mo. Kumbaga, kahit customer ka, ikaw na magsasabi na, ay sobra yung nasupply mo sa akin, parang ganun. So, ang nangyari kasi, parang ganun yung nangyari. Kasi yung, yung tindera dito sa may sa amin, sinisend niya na kagad sa akin yung cash in, kahit hindi pa ako nakakabayad. So, pinaalala ko lang naman dito sa tindera sa malapit sa amin, nung ako naman yung nagpa-cash in, na, na hindi niya ako hiningian ng payment agad kasi nagpaalala ko sa kanya na kami yung nagkatindahan din kami na dapat payment muna, hiningi namin yung payment. Pero ayun, sabi naman ng tindera is malapit lang naman daw ako na dito lang naman daw yung bahay ko. Kasi nga, syempre kilala niya ako, dito lang yung bahay ko. So kung hindi ako magbayad, madali lang naman niya ako mapuntahan. Pero kung iba daw na hindi niya kilala, ihingian niya muna talaga yung payment. So, okay lang yun. Kasi at least pinaalala ko, di ba, ginawa ko yung part ko. Ang sagot naman ni ate, dito lang din daw siya sa malapit. Ang tanong, alam ko ba kung malapit ka lang dito sa bahay namin o hindi? Hindi ko nga alam yung bahay mo eh. Kumbaga, ano na lang siya, sumasagot na lang siya para may maisagot lang. Which is nagigets naman niya yung katwiran po. Ayaw niya lang talaga magbigay ng payment. Kasi nga, in-explain ko na sa kanya yung nangyari dun sa tindahan na willing ako magbayad muna nung ako yung customer. Siya naman, nangatwiran lang siya na, dyan lang din ako sa malapit. Gumanon lang din siya. Sabi niya, dyan lang din daw yung bahay niya sa taas. So, ayun. So, hindi na naman niya binigay yung payment sa pangalawang pagkakataon. Pero nag-agree siya dun sa pangalawang katwiran ko. So, nagbigay ako sa kanya ng pangatlong katwiran. Na habang hinihintay namin yung namasend sa kanya yung GCash na hindi siya nagbabayad. Sabi ko, sa TV nga may mga incident na may nakamotor na nung na-receive na nila yung cash it, biglang andar ng motor, di ba? Kasi kaya nagkaroon ng standard na bayad muna. Kasi nga may mga lesson learned na natin sa TV eh. Lesson learned na natin sa mga balita na minsan nagpa-cash in siya, nakamotor, biglang, tapos nung na-cash in na, di ba nakasakay pa sa motor yung iba, nagpa-cash in na, so pag na-receive na nila sa phone nila, biglang paandar na sila ng motor, hindi na sila nagbayad sa tindera. So yun, parang hindi naman ganito kahaba yung pag-i-explain ko kay ate, simple lang, pero nagigets niya. So itong pangatlong katwiran ko na about sa motor, nag-agree din siya. Pero alam mo sinagot niya, hindi niya pa rin siya, sabi niya wala naman daw siyang motor. Sabi ko, pero sa isip-isip ko, halata nga wala kang motor, nakikita ko nga na nakatayo ka na hindi ka nakasakay sa motor. Pero hindi ko na sa kanya sinabi yun. Pero alam mo yun, sumasagot lang siya para may maikatwiran lang, pero nagigets naman niya yung ibig kong sabihin. Kumbaga ayaw niya lang ibigay sa akin yung payment kahit nagets na niya yung katwiran. First time lang naman namin magkita. Nung sinabi nga niya na sa taas lang yung bahay niya, nung sabi ko sa kanya, pero hindi naman kita kilala. Sabi niya, yung papa mo, lagi raw siya nagpapakash doon sa papa ko. Pero, papa ko yun, hindi ako. Kasi kung sakaling hindi ka magbayad sa akin, responsibility ko yun kasi ako yung
nakipag-transaction sa'yo eh. Di ba? Tsaka sabi niya, hindi naman, tapos ayun, sinabi pa niya na, basta hindi ko alam kung nakatatlong katwiran ba ako, apat, habang hinihintay namin yung cash in. Sinabi pa niya na hindi naman ako masamang tao. Ang tanong, may pakialam ba ako kung masamang tao ka o hindi? Kasi kapag yung mga magpapa-Gcash ba namin dito, i-scan namin kung masamang tao sila o hindi. Tatanungin ba namin sila kung masamang tao sila bago namin sila i-cash in? Ang ano dyan, masamang tao ka man o hindi, gawin na lang natin yung standard. Na kumbaga sa restaurant, kung ano yung standard nila, kung bayad muna o magbibigay ng chip, sana sumunod ka na lang. Pero hindi ko na lang siya, gustong gusto ko nang i-unsend yung sinend kong information niya sa kapatid ko. Kaso, hindi ko na lang ginawa kasi nga, baka i-unsend ko pero on the process na pala sa pagsisend ng yung kapatid ko ng Gcash or ng cash in sa kanya. Pero the good thing is, sinend naman ng kapatid ko yung confirmation sa Gcash na na-cash in na nga dun sa pangalan niya, na sa account niya. And then, ayun, pinakita ko sa kanya. Medyo nainis pa nga ako eh, kasi yung syempre, tinignan niya, medyo nandisip pa yung mata niya. So, ganun talaga eh. So, parang medyo nainis na ako sa kanya. Tapos, nagbayad naman. Pagkakita ko sa kanya ng screenshot, nagbayad naman. Pero ang ano kasi dun, yung ano niya, yung pride niya, kumbaga yung ego na lang niya na hindi magbayad ng payment eh. Gusto na niyang, although, nagigas niya yung katwiran ko, oo siya na oo sa mga katwiran ko, na yun yung standard, na yun yung dapat gawin. May mga sinasabi na lang siyang excuses na hindi naman ako masamang tao eh. Diyan lang naman ako sa taas. Ay, yung papa mo, kilala naman ako eh. Tsaka alam mo, nung nagpapadika siya, nakamas siya. Hindi ko makita yung mukha niya, nakamas pa siya eh. 'Di ba? So, ayun lang guys. Kunin nyo na lang yung mga lesson learned. Ang lesson learned talaga sa akin doon is wag gaanong mataranta yung dahil nangyari na nga to, although nagbayad naman, nakipagmatigasan pa siya. Although ang lesson learned sa akin, susunod na may magpapa-cash in ulit sa akin, kahit na hindi naman ako yung ka-cash in. Siyempre, responsibility ko yun. Kung sakaling malayo yung kapatid ko, siyempre ako rin yung sisisihin kapag hindi nagbayad yung tao kapag hindi namin ginawa yung standard, di ba? Hindi naman sa diskomplado ko na hindi siya magbabayad. Ako, ano lang ako eh, kailangan lang natin gawin yung mga tama kasi kapag sa mga pagkakamali ng iba, kailangan na natin matuto. Sa kaya ko share sa inyo to. Matuto na rin kayo sa pagkakamali ko or namin ni ate. So pagkakamali ko lang din dun is sinend ko kaagad yung information niya nang hindi ko pa nare-receive yung payment niya na akala ko magpe-payment siya. O kaya siguro ang dapat ginawa ko dun, bumuha na lang ako ng pen and paper tapos sinulat ko na lang yung sa papel yung information niya. Pero 'di ba, syempre para mabilis i-finon ko na. Finon ko na yung yung name niya saka yung GCash number niya para maano agad. Tapos gayon. Siguro dapat sinabi ko na lang doon na not yet paid or in-indicate ko na lang doon na hindi pa nagbabayad para hindi agad kumilos yung kapatid ko na i-send sa kanya sa yung GCash. Nung pagkatapos na ng transaction namin ni ate, kwento ko nga sa mama ko yung nangyari. Na sabi niya, dapat hindi ko raw pinag-ano. Pero ang sabi ko kasi, nasend ko na yung information, kaya hinayaan ko na lang. Habang hinihintay namin yung confirmation ng cash in, inano ko na, binibigyan ko na lang siya ng mga katwiran. So, since February pa kasi nangyari yun, hindi ko na alam kung ang dami pa bang nasabi sa kanyang mga katwiran. So basta isa yung sa mga katwiran, yung iba, bigla na lang umaalis na may motor, biglang arangkada ng motor. So yun nga, sa balita, di ba? Kaya ganun talaga, sana gawin na lang natin yung standard. Babait ka man o hindi. Kasi sabi niya, hindi naman daw siya masamang tao. Kasi nga, yung spelling na hindi ka masamang tao, tapos ganun yung ginagawa natin, ganun yung nakasanayan natin na pwede naman palang hindi muna magbayad, isend na muna bago yung ano. E di maraming nga matutokso na gawin natin to. Kasi kasi dyan sa yung nagpapa-Gcash dyan, okay lang na isend nila agad kahit hindi ka pa nagbabayad. Ganyan. Tapos kapag na-receive mo na, takbo ka na. O di pwede na magkaroon ng ganung senaryo kasi kung ganun yung laging ginagawa. Pero at least natuto naman siya. Talagang feeling ko nagkaroon lang siya ng pride sa akin
Kasi nga nabigyan ko siya ng katwiran na hindi ko naman siya gusto i-ano siya, pero taglado siya dun sa mga katwiran ko eh. Talagang pride na lang niya na hindi magbayad. Kasi kumbaga natabla ko siya sa mga katwiran ko sa kanya. Kasi ako yung, ano eh, ako yung nasa katwiran eh. 'Di ba? So kung nasa katwiran, ipaglaban niya. So parang ganun. So nanonood ba kayo nun? So yun lang. Pero nung the next time na nagpagito siya dito sa amin, nagpa-cash in siya. Yung sakto, available yung kapatid ko. Siya yung humarap. Siguro pilog ako number one. Hindi naman namin sila na siya yung humarap. Ayun, nagbabayad naman siya agad, ganyan-ganyan. Siguro kasi nga, napangaralan ko na. Kumbaga napangaralan ko na. So, yung, dun lang sa moment na pinangaralan ko siya sa mismong transaction, kumbaga, feeling ko, nagkaroon na siya ng pride na panindigan yung paluktot na pangangatwiran niya na hindi niya ibibigay yung payment. Na gusto niyang makita muna yung screenshot. Alam natin guys na customer is always right. Pero guys, may mga hindi naman dahil gusto ng customer ng client na gusto ng customer na gusto ko wag niyo muna ako magbabayad bago yung isend. May ganun ba? Kung sa fast food ba, kung gusto ng customer na mamaya na lang siya magbabayad, may ganun ba? So, yun lang. Diba? Kasi kung sa mga fast food, paliwaan yung payment dyan. Bago gusto niya muna kakain siya kasi mamaya pa darating yung pera. Diba? Wala namang pagbibigyan sa fast food. So, ayun lang yung ano ko. So, kung na lang natin din yung lesson natin pati dun sa mga nagpapag-Gcash pa dyan. So, kaya ko rin pinento to is, syempre, nakagawa yung mga nangyayari ganito, yung content ko na. Tsaka paano may matutunan din tayo sa mga susunod pang generation. Ayan. Basta yun lang. So, hindi nagkaroon lang ng pride si ate talaga na hindi niya ibigay sa amin. Pero sa susunod, siya man yung magpa-Gcash o iba, gagawin ko na yung tama niya na it's either i-indicate ko na lang sa ano na not yet paid or hindi ko muna talaga isa-send information. So parang inaano ko na, hindi ba parang gusto ko sabihin sa kanya na hindi ba katiwa-tiwala yung mukha ko? Bakit ayaw mo ibigay sa akin yung payment? Kailangan niya munang makasiguro na, na makita niyo muna yung screenshot ng confirmation ng Gcash. Bakit siya yung kailangan marigulo? Diba? Bakit siya yung kailangan mag-secure? Diba? Ito ba dapat kami? So, ayun lang guys. So, February pa naman nangyari po. Peace. My name is Marius. I have the most beautiful pink headset. I speak with great clarity because I have a good mic. This is an positive video. Let's turn negative into positive. So, tuloy na lang natin yung lesson.